Sa gitna ng inday ng politika, ng mga sigaw laban sa korupsyon, ng mga galit na taong bayan, doon siya nanahimik. Doon, sa gitna ng lahat ng dapat sanang masabi, pinili niyang hindi magsalita. Si Tony Gonzaga. Bakit nga ba hindi nagsasalita si Tony Gonzaga? Ano ang koneksyon niya sa mga politiko? Nagtatago ba siya o nililigtas ang iba? O baka naman siya mismo ay kasangkot sa mga anomalya kaya nananahimik? At sa huli, bakit labis na galit ang maraming Pilipino sa kanyang katahimikan? Ang katahimikan ay hindi palaging kabutihan. Bakit mahalaga ang boses niya para sa bayan? Dito sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit dapat siyang nagsalita? At ano ang maaaring nangyari kung hindi siya nagsalita? Dalawang panig ng isang barya, at sa gitna, ang iyong tanong, ano ang makabubuti sa bansa? Siguraduhin mong mag-subscribe ka ngayon at pindutin ang bell notification para hindi mo mapalampas ang mga ganitong diskusyong tunay para sa bayan. Why Tony did not speak up? Inumpisahan natin sa tanong, bakit hindi nagsalita si Tony Gonzaga? May ilang posibleng dahilan. Una, dahil sa kanyang direktang koneksyon sa mga politikong nasa taas ng kapangyarihan. Halimbawa, si Tony ay aktibo sa kampanya para kay Ferdinand S. Bongbong Marcos Jr. noong 2022 at naging host ng kanilang proclamation rally. Kasama rin, ang pagiging may asawa ni Tony sa kilalang pamilya ng Soriano Marcos ay konektado, na marami ang nagsabing nagbibigay sa kanya ng mapanganib na likod sa usaping pampulitika. Kaya nga, sa kabila ng posisyon bilang isang sikat na personalidad at talk show host, maaaring nananahimik siya dahil sa fear factor, takot sa backlash, sa pagbaba ng status, sa pagtalo sa industriya, o sa pagkilala bilang partidista. Pangalawa, maaaring pinili niya ang strategic quiet dahil may mga pahayag na maaaring makakompromiso sa kanya o sa kanyang mga koneksyon, mga kontrata, endorsement, network status. Sa mundo ng showbiz at politika sa Pilipinas, ano ang sasabihin mo ay may malaking epekto sa kapangyarihan at kita. Pangatlo, posible rin na may nalalaman siya, mga hindi pa naimbestigang anomalya, impormasyon na maaaring panganib sa kanya o sa ibang tao, kaya mas pinili niyang huwag magsalita habang nagbabantay. Bagaman walang publikong dokumento na nagsasabing ganito, maraming netizen ang naghihinala. Sa madaling sabi, ang katahimikan niya ay hindi simpleng walang tsansa magsalita. Ito ay resulta ng kombinasyon ng yung may alam, may koneksyon, at may pinagtatanggol o pinoprotektahan. What's her connection to the politicians? Is she hiding or protecting someone? Or is she involved? Ngayon, ilalapit natin ang lente. Ano ba ang sirkumstansya, ang koneksyon ni Tony sa mga politiko at sa mga kontrobersya? Una, wala namang opisyal na papel siya bilang politiko, pero naging host siya ng mga kampanya at tumulong bilang influencer sa partidong Uniteam noong 2022. Pangalawa, ang kanyang asawa at pamilya ay may malalapit na ugnayan sa mga prominenteng negosyo at politikong naghaharing uri. Maraming nagsasabing ang showbiz political complex sa Pilipinas ay ganito, celebrity plus politico equals influence at resources. Dahil dito, maraming tanong. Nag-endorso ba siya dahil sa paniniwala o dahil sa obligasyon at koneksyon? May mga anomalya ba sa likod ng mga kampanyang pinagtulungan niya? Pwede bang sinabi na siya ay protecting someone, isang politiko, isang pamilya, o isang kasunduan, kaya hindi siya nagsalita? Maraming netizen ang humihiling sa kanya na linawin ang kanyang posisyon sa mga issue gaya ng shutdown ng ABS-CBN franchise, ang martial law legacy ng Marcos era, at ang transparency sa showbiz politics nexus. Sa kabilang banda, may nagsasabi rin na baka si Tony ay bahagi na ng anomalya, hindi lamang sa pagsuporta, kundi sa pagbibigay ng platform. Kapag ang isang celebrity ay tumanggap ng malaking halaga para sa endorsement, kampanya, talk show, may tanong kaagad, sino ang nakakabuti? Sino ang nagmimintina ng katotohanan? Hindi opsyonal ang tanong na ito. Sa Pilipinas, kung may nag-endorse o nagbigay ng impluensya, may presyo.
At kung siya ay may hawak na platform, YouTube, TV talk show, may responsibilidad siya, kahit hindi siya politiko. Sa puntong ito, hindi lamang T-connection ang usapan. Connection plus katahimikan equals power equation. At ang bayan ay nanonood. Why Filipinos are outraged by her silence? Why does her voice matter for the Filipino people? Bakit ba sobrang galit ng maraming Pilipino sa kalahating salita o sa hindi pagsalita ni Tony? Una, dahil ang celebrity sa Pilipinas ay higit pa sa artista. Siya ay public figure, influencer, may impluensya sa kultura, sa politika, sa moral compass ng maraming tagahanga. Kapag ang isang malakas na number ay nanahimik sa mga isyung may epekto sa bayan, nagiging problema ito. Ikadalawa, dahil maraming Pilipino ang nararamdamang pagkakanlong sa kawalang karoon ng accountability. Sa case ni Tony, maraming netizen ang nagsabing, kung totoo kang may puso para sa bayan, bakit hindi mo ginagamit ang platform mo para humarap sa malalaking tanong? Walang pahayag. Walang tanong. Walang paglilinaw. Ikatlo, dahil sa kasaysayan ng bansa. Ang Pilipinas ay may malalim na sugat, martial law, human rights abuses, media shutdowns, shoot to kill, corruption. Kung may isang public figure na may koneksyon sa mga taong may karanasan o may nasakupan sa mga sugat na iyon, ang kanyang pananahimik ay nagiging simbolo ng pangamba, ng kahinaan, ng posibilidad ng revisionismo. At ikaapat, dahil sa social contract. Kapag may matinding issue sa lipunan, media suppression, powerful dynasty, kakulangan ng transparency, nais ng tao ang boses ng matatag na tao. At kung ang inaasahan nilang magsalita ay hindi nagsasalita, nawawala ang isang pagkakataon para magkaiba. Sa madaling salita, ang katahimikan ni Tony ay mas malakas kaysa sa anumang pahayag dahil ito ay naging statement. Why should she have not spoken? Ano naman ang kabilang panig? Bakit may mga nagsasabi na siguro dapat siyang nanahimik? Una, baka ang pagsasalita niya ay mag-leverage ng instability, maaaring i-weaponize ang kanyang salita sa politika, gamitin ito bilang endorsement o bilang propaganda. At baka iyon ang eksaktong nangyari, isang showpiece para sa isang kampanya. Maraming bumatikos dahil sa panayam niya kay Bongbong Marcos na parang si promo lamang. Pangalawa, maaaring may legal o contractual obligations siya, endorsement deals, network ties, mga kontrata sa prangkisa, sponsorships, na hindi nag-ialaw ng malayang komentaryo sa politika. Sa showbiz sa Pilipinas, maraming silent clauses. Pangatlo, baka inisip niya ng mabuti ang kanyang posisyon bilang influencer, ay mas mabuting gamitin sa ibang paraan kaysa sa paggawa ng political statement na maaaring mag-alis sa kanya ng suporta, trabaho o fanbase. Sa ganitong mga pagkakataon, ang hindi pagsasalita ay posibleng isang calculated decision, isang self-preservation. At sa isang bansa kung saan madalas mabibiktima ang matapang na nagsasalita, ito ay isang lehitimong takot. Kaya sa konteks ni Tony, may argumento na ang kanyang katahimikan ay hindi makasarili. Ito ay ayon sa kanya, isang proteksyon para sa kanyang sarili, pamilya, karera. Ngunit sa lipunan, kung sino ka man at maraming sumusubaybay sa iyo, ang pagpili mong huwag magsalita ay may implikasyon. Why should she speak? Sa kabilang banda, bakit dapat siyang magsalita? Una, dinadala niya ang impluwensya. Siya ay may platform, TV, YouTube, social media, at maraming Pilipino ang nanonood, naniniwala, sumusunod. Ang impluwensya na ito ay hindi simpleng showbiz. Ito ay may political at moral dimension. Kung hindi mo gamitin ang platform para sa mabuti, sino ang gagamitin mo? Pangalawa, dahil may public trust. Maraming Pilipino ang naniniwalang may representation, may voice, may champion, hindi lang para sa self, kundi para sa bayan. Kapag ang taong may ganitong posisyon ay nanahimik, ang public trust ay bumababa. Pangatlo, dahil may historical responsibility.
Sa bansa kung saan maraming boses ang natigil, maraming kwento ang hindi nailahad mula sa martial law, sa media suppression, sa corruption, sa dynasties, may pagkakataon siya na magsanib puwersa sa mga nagsisikap magtatag ng katotohanan. At ikaapat, dahil sa pagbabago. Ang paglabas ng katotohanan ay unang hakbang sa pagbabago. Kung nagsalita siya, at nagsalita ng may tapang, maaring mabago ang diskurso, magsimula ng mga panayam, investigations, accountability. Kung si Tony ay nagsalita, hindi lang para sa sarili, kundi para sa katotohanan at para sa bayan, ito ay isang makapangyarihang mensahe. Hindi ako mananahimik dahil mahal ko ang bayan. Sa pamamagitan nito, maaaring madulot niya ang isang ripple effect, mga tagahanga, influencers, artista, YouTuber na magsimula ring magsalita. What could have happened if she weren't silent? Two sides of the coin. Ngunit ano ang maaaring nangyari kung hindi siya nanahimik? Tignan natin ang dalawang posibilidad, ang positibo at ang negatibo. Positibong senaryo. Nagsalita si Tony ng may puso at may direksyon, ginamit niya ang kanyang talk show para tanungin ang mga politiko, ingatan ang media freedom, ipakita ang boses ng mga biktima. Ang kanyang salita ay nag-udyok ng debate, sa social media, sa sharing sa chat, sa bahay-batayan ng mga kabataan. Maraming Pilipino ang nagsabing, wow, dahil kay Tony, napanood ko ito, nakwento nila ito. Nagbukas ito ng maraming panayam at eksposisyon ng mga isyong hindi kadalasang napapansin sa mainstream showbiz. Bunga nito, ang mas mataas na awareness, mas maraming tanong sa gobyerno, at sa huli, may pagbabago. Ang resulta, bagong generation ng Pilipino na marunong magtanong, marunong sumuri, hindi basta sumunod. Negatibong senaryo. Nagsalita siya, pero naging kampanya lamang, ginamit ang platform para sa isang kandidato o partido, hindi para sa katotohanan. Nalabel siyang partisan, at nawalan ng suporta sa kanyang fanbase. Nawala ang credibility niya bilang neutral influencer, kung ganoon man ang image niya noon. Maaaring naapektuhan ang kanyang karera, mga kontrata na na-cancel, endorsement na na-pull out, show na bumaba ang ratings. Sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, maraming talents ang napalitan dahil sa posisyon sa politika. Worse, ang salita niya ay ginamit para manipulahin ang publiko at hindi tunay na tumulong sa pagbabago, kaya natuloy ang status quo, at si Tony ay napag-usapan hindi bilang boses ng bayan, kundi bilang bahagi ng makina. Sa madaling salita, ang pagsasalita niya ay may malaki at seryosong epekto, para sa kanya, para sa industriya, para sa bansa. At ang hindi pagsasalita ay may sariling effect. Ang tanong ngayon ay, alin ang pipiliin natin? Alin ang pipiliin ni Tony? Ngayon, nasa iyo ang tanong. Bilang Pilipino, bilang tagamasid, bilang bahagi ng lipunan, ano ang gusto mong makita? Nais mong makita ang isang public figure na nananahimik dahil sa kabagalan ng sistema? O isang taong naninindigan, nagsasalita, sumasagip sa katotohanan? At para kay Tony Gonzaga, ang mensahe namin sa iyo, ang katahimikan mo ay hindi invisible. Ang impluensya mo ay hindi neutral. Ang larawan mo sa publiko ay may kwento. Sumali ka sa usapan. Magtanong. Magdemand. Dahil ang isang boses, kahit isang celebrity man, ay may kapangyarihan. Kung gusto mong makakita ng higit pang ganitong content, mahahalagang kwento, usaping bayan, showbiz meets politics, pindutin ang subscribe, click ang bell notification, at share ito sa mga kaibigan mo. Sa ganitong paraan, gumagamit tayo ng TikTok, YouTube, Facebook hindi lang para libangan, kundi para sa pagbabago. Maraming salamat sa panonood. Sa pangalan ng bayan, sa impluensya na hawak natin, huwag nating sayangin. Mag-subscribe na. Share ang video. At tandaan, ang katahimikan mo, ang pagmamatsyag mo, maaaring maging unang hakbang sa pagbabago.